Na nadarama ko. Praise the Lord, sa mapagpalang araw po mga kapatid. At tayo naman po ay mag-aaral ng salita ng Diyos habang ako po ay nagpapahinga. Yan. Ang salita ng Diyos natin kukunin, atin po itong kukunin sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 5, talata 6 hanggang 18. Ang sabi po dito, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po yung salita ng Diyos. Yan. So dito, ating pong pag-aaralan yung magalak, at manalangin at magpasalamat. Bakit ba dapat tayong magalak, no? Rejoice always. Kapag tayo ay na mga mostly ang mga tao, kapag sila ay nagre-rejoice, kapag sila ay nanalo o sa isang kompetisyon o sa isang championship, sila ay nagagala kapag meron silang mga natatanggap na mga sorpresa. Sila ay nagagala pag sila ay masaya, di ba? Pag may mga magagandang dumarating sa kanilang buhay, sila ay nagagalak. Pero sabi dito ng Panginoon, rejoice, magalak kayong palagi. Hindi ito ibig sabihin, mga kapatid, dahil may tinanggap ka lang, nagkampiyon ka, may magandang bagay na dumating sa buhay mo, kaya ka magagalak. Ang sinasabi dito is tayo ay magalak sa Panginoon. Ibig sabihin, ano man yung ating sitwasyon, ano man ating yung pinagdaraanan, tayo ay nagagalak, no? Na kasama natin siya, no? Sabi doon is magalak kayong lagi. Ibig sabihin yon, tayo ay nagagalak kahit tayo ay dumaranas ng mga paghihirap, problema, mga challenges, trials sa buhay po natin. Kahit pa sa tingin natin hindi maganda yung nangyayari sa buhay natin, pinaalalahanan tayo ng Diyos na magalak tayong lagi. Anong ibig sabihin yon? Nagagalak tayo dahil kasama natin ang Diyos, no? Sa kabila na tayo ay dumaranas ng parang hindi maganda na pangyayari sa buhay natin, o may pagsubok na dumarating sa buhay natin na napakabigat, tayo ay nagagalak kasama ang Panginoon. Magandang gabi po, Brother Ray, Kasi. So dito mga kapatid, tayo ay magalak kayong lagi sa Panginoon, di ba? Kasi kunyari ganito, tayo may mga mahal tayo sa buhay, no? Nandun yung mga magulang natin, kung tayo ay may pamilya na, yung asawa natin, yung mga anak natin. Sa kabila minsan, di ba, kapag meron tayong mga pinagdaraanan ng mga challenges sa buhay, tayo ay nagagala kasi alam natin kasama natin yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Minsan hindi natin napapansin na sa kabila na may mga kabigatan, masaya pa rin tayo, di ba? Nagtatawanan, sabi nga yung mga Pilipino ganun, di ba? Kahit gaano nakagrabe yung hirap, grabe na yung mga pinagdaraanan sa buhay, hindi nawawala sa Pilipino yung ngiti, no? Kahit na may mga baha, may mga bagyo, may kita mo, di ba? Nag-i-enjoy pa yung mga bata, nag-i-enjoy pa yung mga tao sa baha, di ba? Ganun rejoice, no? Kasi sa buhay natin mga kapatid, kung may mga pagsubok o mga bagay na hindi maganda na dumarating sa buhay natin, na sa tingin natin parang hindi maganda sa tingin ng tao, no? Kasi alam naman natin bilang tayo ay mananampalataya, lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay may mabuting plano ang Diyos. So alam natin na ang lahat ng bagay ay para ito sa ikabubuti natin. Pero alam natin, yung kagalakan is alakwasin natin na dumaan man tayo sa mga pagsubok na ito, alam natin kasama natin ang Diyos. Kaya rejoice in the Lord, di ba? Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, sapagkat alam mo kasama mo ang Diyos, di ba? Yun no? Ano ba yung pinagdaraanan natin sa buhay, kung alam natin na kasama natin siya, hindi tayo dapat malungkot, kundi dapat tayo magsaya, sapagkat isa na namang itong pagkakataon o oportunidad para po sa atin na maranasan muli natin yung kabutihan, yung katapatan at kadakilaan ng Diyos sa buhay po natin, di ba? Kasi the more na marami tayong experience
no, sa buhay natin nakasama yung Panginoon, the more natin siyang nakikilala at the more naman na tumatatag yung pananampalataya natin at yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi naranasan na natin na ni minsan hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Doon natin napapatunayan yung pangako ng Diyos na hindi tayo iiwan ni pababayaan man. So magalak kayong lagi. At ang sabi doon mga kapatid, tayo ay manalangin. Palagi tayong mananalangin kasi ang pananalangin ito po ay buhay ng mga mananampalataya. Parang ano yung pagkain, no? Hindi ka mabubuhay kung walang pagkain. Hindi ka mabubuhay kung wala kang tubig. 'Di ba? Ito yung nagbibigay sustansya, hindi lang maraming bagay, yung salita ng Diyos, yung pananalangin. Kasi alam natin sa pananalangin, ito yung pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon, yung pakikipag-communicate natin sa Kanya, yung pagtawag natin sa Kanya. We build our relationship sa Diyos. Kung tayo ay nananalangin sa Panginoon, di ba? The more natin siyang makikilala. Kasi siyempre, katulad niyan sa isang tao, di ba? Sa naging mag-boyfriend, mag-girlfriend. Hindi naman kayo naging mag-boyfriend, mag-girlfriend na hindi kayo nag-uusap, di ba? So nag-uusap kayo, nagkakapalagayan kayo ng loob, nakikilala niyo yung isa't isa, hanggang sa bandang huli, nagtiwala kayo, no? Niligawan mo, tapos sinagot ka. Bakit ka sinagot? Kasi nagtiwala siya sa iyo. Kasi bakit? Nandun yung communication niyo eh. Diba? Nakikipagkwentuhan ka, kapag ikaw ay nakikipag-usap sa kanya, nakikilala mo siya at nakikilala ka rin niya, diba? So nagbi-build 'yon ng relationship, diba? Kahit naman sa isang tao, hindi mo man siya kilala, pero dahil nagkakaroon kayo ng ugnayan, nagkakaroon kayo ng pagkwentuhan, pagsasamahan, so nabibuild yung isang relasyon, no? Nagiging magkaibigan kayo, no? Nagiging close friend mo siya, o kaya nagiging best friend mo siya, di ba? So lumalalim at lumalalim yung inyong ugnayan, ang inyong relasyon sa isa't isa dahil nga merong komunikasyon, di ba? Kapag may problema ka, meron kang napapaghinangahan, no? Meron kang outlet, no? Na kapag ikaw ay may mga problema, no? Kapag masaya ka naman, meron kang kasamang tumatawa, di ba? Diba? Mahirap naman kasi na ikaw lang isang masaya, di ba? So magtataka yung mga tao bakit ka tumatawang mag-isa. So meron kang makakasama na makakasama mo sa tawanan, o kung ikaw man ay nalulungkot, no? Merong kang shoulder na malilay, no? Na kung saan ay pwede kang umiyak, di ba? Ganun halaga yung pananalangin. Yung pananalangin hindi lang dahil may kailangan tayo sa Panginoon, kundi tayo ay nananalangin dahil tayo ay gusto natin, no, mag-build ng relationship sa Kanya, na tayo ay sa pamamagitan ng ating pananalangin ay patuloy yung ating ugnayan sa Kanya. May gandang gabi po, Sister Erlinda Narciso. Yan. Friends na po kami sa Facebook. Magandang gabi po. So, sabi doon manalangin, no? Napakalaga kasi ng panalangin. Kasi parang sa mag-asawa, kapag hindi na kayo nag-uusap, ibig sabihin may problema na, no? There's something wrong. At kung pababayaan ito, lalala ito hanggang bandang huli, wala na yung pag-ibig sa inyo, sa isa't isa, hanggang maghihiwalay na, no? So, ganun din eh, di ba? Kaya napakalaga yung prayer sa Panginoon kasi ito yung nagpapatatag. Ito yung nagbibigay patuloy ng pakikipag-ayos, no, sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, kapag yung mag-asawa hindi na nag-uusap, may problema na, no? Kapag tayo hindi na nanalangin sa Panginoon, there's something wrong na dapat ayusin sa atin, no? Walang problema sa Diyos kasi ang Diyos naghihintay lang siya na tayo ay tumawag sa Kanya. So, walang problema sa Diyos, yung problema nasa atin, no? Maybe there's something wrong sa atin na nagiging hadlang bakit hindi tayo makapagpanalangin sa Kanya. So, yung payo dito ni San Pablo sa mga taga Thessalonica na patuloy, no, manalangin palagi, no, without ceasing, no? Walang untat na pananalangin. Kasi parang sinasabi na natin na mayroon na tayong mahal na iba. Pag hindi na tayo nakikipag-ugnayan, o hindi na tayo nananalangin sa ating Panginoon, no? Parang hindi na natin siya kailangan.
So, napakalaga yun. Kaya sabi doon, una, magalak kayong lagi. Nagagalak tayo dahil alam natin kasama natin ang Diyos. Tayo ay nananalangin. Sabi doon, without ceasing, palagi. No? Kaya, kasi ito ay napakalaga sa atin bilang tayo ay mananampalataya ng Panginoon. No? Kinikilala natin, ina-acknowledge natin na wala tayong magagawa kung wala si Lord sa buhay po natin. Saka yung pangatlo po dito, sabi doon sa verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Diba? Tayo ay magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. So pag sinabi natin lahat ng pagkakataon, anumang sitwasyon ng buhay natin, anuman yung mga pinagdaraanan natin, kasiyahan man, kalungkutan, tagumpay man o kabiguan, mabuting kalusugan o may karamdaman, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon, di ba? May kwento nga niyan no? Narinig na natin ang kwentong to na may isang hari na mayroon siyang kaibigan. Yung kaibigan niyang ito ay palaging naririnig sa kanyang bibig is God is good, no? Ang Diyos ay mabuti. So one time nadapa yung kaibigan ng hari. Nang nadapa yung kaibigan ng hari, ang sabi ng kaibigan niya, God is good, no? Ang Diyos ay mabuti. Sabi ng hari, nadapa ka na, di ba? Bakit ka pa sasabihin mo pa rin God is good? So may mga pangyayari sa buhay niya na kahit mga nasusugatan siya, yung kaibigan niyang ito, sinasabi niya pa rin God is good. No? Mabuti pa rin ang Diyos. Kaya parang hindi maintindihan ng hari, no? Baka hindi na maganda yung mga nangyayari sa iyo, is God is good ka pa rin. So one time yung hari habang nakasakay sa kabayo ay nadisgrasya yung haring ito at naputol yung kanyang isang daliri. Yung isang daliri niya naputol, di ba? Nang lalaman ito ng kanyang kaibigan, dali-dali siya pumunta doon sa hari at ang sabi niya sa mahal na hari, sa niya, God is good, no? God is good. So imbis na matuwa yung hari, nagalit. Sabi niya, kung totoo ang kaibigan, dapat bakit mo pa sinabi na God is good, no? Na masabi mo ang Diyos mabuti? Ito na nga nangyari sa akin. Ano mabuting nangyari sa akin? Naputulan nga ako ng daliri. Diba? So sa sobrang galit ng hari, sabi ng hari, ikulong mo to, no? Pinakulong niya yung kaibigan niya. Hindi niya naman pinapatay, kundi pinakulong lang dahil kaibigan niya pa rin, di ba? Pero dahil sa sama ng loob niya, pinakulong niya yung kanyang kaibigan. Alam niyo po, ng time na yon, inatake sila ng mga taong kumakain ng tao, no? Yung isang tribo na kumakain ng mga tao. At dahil doon mga kapatid, sa maiksing kwento, namatay na yung maraming mga kawal ang sinalakay, no, ng mga taong kumakain ng tao. Nang time na yon, nasukol na nila yung hari. Alam niyo mga kapatid, sa kabutihan ng Diyos, hindi po nila kinain yung hari. Kasi may pamahiin. May paniniwala kasi itong mga carnivore, no, itong mga taong kumakain ng tao na bawal sa kanila kumain ng hindi kumpleto, di ba? Kasi malas daw. hindi daw maganda na kumain ka ng hindi kumpleto, no? So nakita nila yung daliri ng hari, hindi kumpleto, may putol. So hindi siya kinain, no? Alam niyo po, ang natira lang yung hari tsaka yung kanyang kaibigan. Yung kaibigan niya, bakit hindi nakain? Kasi nga nakulong. Di ba? So hindi nila mabuksan yung kulungan ng kaibigan niya, no? So may kita nyo, God is good pa rin, di ba? So nang nagkita yung hari tsaka magkaibigan, sabi ng hari, tunay God is good. God is good pa rin, no? May purpose pala ang Diyos bakit naputol yung daliri niya. Kasi ililigtas siya ng Diyos, no, sa nalamunin, no, ng tribo na kumakain ng mga tao. Yung kaibigan niya naman, God is good din kasi inallowed niya na mangyari yon, na ipakulong siya ng hari para iligtas din siya, no? Dahil siya inakulong, hindi siya nakain ng mga tribo na kumakain ng mga tao. So makita natin ang Diyos ay gumagawa, no, in the same way, no? Hindi lang sa isang partido kundi both side ay pinagpapangalan ng Panginoon, di ba? Kahit naman dun sa time ni Maria Magdalena, sabi doon, sino man sa inyo ang walang kasalanan ang unang bumato. So sinong pinagpala? Yung pinagpala ng Panginoon hindi lang si Maria Magdalena, di ba?
kundi pati yung mga taong gustong bumato sa kanya, ipinagpala rin ng Diyos. Kasi na-realize nila, nakita nila sa sarili nila na sila rin ay makasalanan. At si Maria Magdalena naman, nakatanggap na yung pag-ibig ng Diyos. Diba? Magandang gabi po, Sister Mirna. Yan. So may kita natin, tayo ay dapat magpasalamat sa Panginoon. May pangyayari sa buhay natin na minsan question natin ang Diyos. Kasi yung nakikita lang natin, yung ano lang, iniintindi kasi natin yung mga sitwasyon, depende lang sa kakayanan ng ating mga pag-iisip. Pero sabi nga, minsan yung pamamaraan ng Diyos, hindi natin talaga maunawaan. No? Hindi natin minsan tinitignan na pinagninilayan yung sa likod ng mga pangyayaring ito. Bakit inallowed ng Diyos na mangyari ito sa buhay po natin? Diba? So may kita natin, sabi niya magpasalamat ka sa Panginoon. No naman ang yung sitwasyon, magpasalamat ka sa Kanya. No, basahin po natin ulit, di ba? Sabi doon is magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Yan. So may isang kasister tayo dito sa Canada na nagpatutuo. Yung anak niya ay parang nagkaroon ng problema sa part ng paa niya na hindi makatayo. At dahil doon, hindi siya nakapagpasok sa kanyang eskwelahan. Magandang gabi, Sister Socorro at Sister Bing. Yan, ng lugar ng Hamilton. Praise God. No? So, yung anak niya, hindi makatayo. So, hindi nakapasok. Pero nung nangyari, inaroon ng Diyos na anak niya hindi makapasok kasi nagkaroon yata ng doon sa eskwelahan ng anak niya. Yung parang nilockdown, no? May something na hindi magandang nangyari, kaya nilockdown. So, pasalamat sila sa Panginoon kasi inallowed ng Diyos na maging ganun yung sitwasyon ng anak niya para hindi makapasok ng susunod na araw. So, inililigtas pa rin ng Diyos eh. Ganun kasi yung kalooban niya eh, mga kapatid. Sa June 29, Sister Mirna, anniversary po dito sa Scarborough, darating po ang mga Bilarde. Si Doc po ay darating po dito sa may Scarborough sa June 29. Mananatili po sila dito hanggang July 1 po yung balik po nila sa Pilipinas. Sister Mirna, yan. Sa July. Baka, amen, kung kalooban ni Lord mangyayari. Yan. So may kita po natin mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi minsan, question natin ang Diyos eh. No? Kasi, kaya nga sabi niya, magtiwala ka sa Kanya buong puso't lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Kasi kung minsan mas matalino pa tayo minsan sa Diyos. Di ba? Magandang gabi po, Sister Nelia. Yan. So, ganun po, dapat tayong magpasalamat sa Kanya. No? Yung nga sa amin sa lugar ng Iloilo dati, may nagpatuto rin, taga Naslo. Yung kanyang anak, inassign sa may Guimaras. Sabi niya nga ng patuto niya, sana dito na lang sa Iloilo, marami namang lugar dito sa Iloilo. Di ba? Na pwede naman siya mag-i-assign kung saan police station, bakit nilipat pa dun sa Guimaras. Pero hindi niya alam yung plano ng Diyos. Kasi inallowed ng Diyos na i-assign siya dun sa Guimaras kasi yung mga kasamahan niya na hindi na-assign, pinadala dun sa Zamboanga. Yung nagkaroon ng Zamboanga siege, di ba? Yung mayroong bakbakan dun. Yung mga hindi nadala na-i-assign sa ibang lugar, doon in-assign. So nakita niya, nagpasalamat siya sa Panginoon. Dati, kinukontra niya, no? Parang gusto niya sabihan mo yung yung specialist mo na huwag ka nang i-assign dun sa Guimaras, dito ka na lang sa Iloilo. Pero makita mo yung pamamaraan ng Diyos. Di ba? Doon na nakita na sumunod ka lang, no? Sumunod lang tayo. Sa kalooban ng Panginoon makikita natin may mabuting plano pala ang Diyos sa likod nyon. Di ba? So, inallowed na lang Diyos na may assign siya sa lugar na yon, sa lugar ng Guimaras kasi gustong iiwas ng Panginoon yung kanyang anak sa digmaan. Di ba? So, makikita natin. Kaya nga, dapat tayong magpasalamat sa Panginoon, ano man yung mga sitwasyon, di ba? Kunyari, sumakay ka ng bus, di ba? Nadapa ka, tapos nagkaroon ka ng bukol. No? Magpasalamat ka sa Panginoon, Lord, salamat sa bukol. Di ba? Kasi at least, yung pasasalamatan mo, hindi pumutok. Di ba? At least, kung nauntog ka, bukol lang. Ice lang yun. Lagyan mo lang ng ice yun. Mawawala na yung bukol mo. Ang mahirap daw pumutok, di ba? Operasyon yun. Tatayin pa. So, ibig sabihin nun, pasalamatan natin. Di ba? Ano man yung mga... Bakit? Kasi sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo
sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Bakit kailangan natin magalak? Bakit kailangan nating manalangin? Bakit kailangan nating magpasalamat? Sapagkat ito yung kalooban ng Diyos. Diba? Kung tayo ay nakikipag-isa sa Kanya, dapat ito yung ginagawa po natin. Kasi ito ay pakikipag-isa kay Kristo at ito yung Kanyang kalooban para po sa atin. Diba? Hindi kasi maganda sa mga naglilingkod sa Panginoon na malungkutin. Diba? Pangit naman yun na naglilingkod tayo sa Panginoon, mukha tayong malungkot. Diba? Hindi po ganon. Kundi tayo po ay dapat una, magalak palagi, always rejoice in the Lord, no? Tayo ay maging magalak palagi sa Panginoon. Tayo ay manalangin. Ano man po ang ating pinagdaraanan, patuloy tayong makipag-communicate sa Panginoon sapagkat sa yung ating pwedeng sandalan, no? Sa yung handang saklolo, no? Ever present help in times of trouble, di ba? Tapos yung pangatlo, tayo ay magpasalamat. Ano man yung ating pinagdaraanan, kung sa tingin man natin parang hindi maganda, pero tandaan lang natin palagi yung sinasabi sa may Romans chapter 8 verse 38 na alam natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. So ibig sabihin, nang nating tinanggap yung Panginoon na tayo naglingkod sa Kanya, ang lahat ng mangyayari sa buhay natin, ang ipahihintulot lang ng Diyos sa buhay natin yung mga bagay na mga mabubuti, di ba? Na kung sa tingin man natin hindi maganda, pero alam ng Diyos ito yung makakabuti para sa atin, di ba? Parang pagkain yan eh, di ba? Hindi lahat ng masarap na pagkain makakabuti sa katawan mo. Minsan yung mga mapapait na mga pagkain, yung mga bagay minsan inaayaw-ayawan mo, yun talaga yung kailangan ng katawan mo upang ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman, upang magkaroon ka ng mabuting kalusugan. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy po magpala sa bawat isa po sa atin, sa atin mga kapatid, at sa mga nanood po, marami pong salamat. At nawa patuloy po nating ibahagi yung salita ng Diyos sa ating pong mga mahal sa buhay, na kung paano tayo ay pinagpapala ng Diyos sa pakikinig ng kanyang pong mga salita, ay sila rin ay makaranas ng kabutihan at pagpapala ng Panginoon. So yun lamang mga kapatid, God bless po sa ating lahat. Praise God. Hallelujah.